Mga kababayan, mga tambay, kamusta po? Si Kamanong po, nagbabalik na naman po para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayan Makabayan. Samahan niyo po inyong lingkod, magkomentuhan po tayo. Maganda umaga po muna sa inyo, tanghali, hapon, gabi at madaling araw po sa atin lahat. Sana po nasa maayos po tayong kalagayan. Ito po mga tambay, komentuhan po natin. Hindi po ba nagkaroon po ng aligasyon noong nakarang araw po na meron pong mga napakaraming ghost project din ang AFP. At syempre po, sa pangunguna po dyan, yung issue na yan ay kay Secretary Gibo Teodoro. At syempre po, sa pinakamataas po na hepe o sinasabing kay General Bronner ng AFP mga tambay. Pero, meron po bang umamin? Never, di ba? Sa kasaysayan po ng mga politiko sa ating bansa, mga kabayan, hindi po aamin ang mga magnanakaw. Napakadali po nilang magsinungaling. Hindi po ba? Tradisyon na po ng mga magnanakaw yan ng mga politiko, ang magsinungaling umano. Ito po mga tambay, itinanggi po nila ang 15 billion. At siyempre po, isinisisi po nila ito at ibinabalik sa DPWH. Mga kababayan, ang tanong po natin, meron po bang humawak ng kaldero na hindi man lang naulingan? Unbelievable. Hindi po ba? Ito ba, pakinggan po natin. The Armed Forces of the Philippines has denied allegations of supposed 15 billion pesos worth of ghost projects from 2023 to 2025, calling the claims malicious and baseless. In a statement, the AFP said the accusations spreading online are false and aimed at discrediting the organization and its leadership. The military clarified that it does not implement or receive funds for infrastructure projects. Under the TICAS program or Tatag ng Infrastruktura para sa Kapayapaan at Seguridad, all construction projects for military facilities are funded and managed by the Department of Public Works and Highways. AFP Chief General Romeo Bronner Jr. stressed that the military only identifies the facilities it needs while the DPWH handles the planning, bidding, and implementation. Meanwhile, the Department of National Defense has recommended scrapping unfinished DPWH-implemented military projects under the TICAS program. This comes after Senator Win Gatchalian flagged several uncompleted structures for the Philippine Air Force. Gatchalian has since proposed to transfer the 3 billion peso TICAS allocation from the DPWH to the DND for 2026, a move supported by Defense Secretary Gilberto Teodoro and AFP Chief General Romeo Bronner. Bronner said he backs the transfer to ensure quality, accountability, and to prevent any possibility of ghost projects in future military infrastructure programs. Yan po mga tambay. Siyempre po, meron po bang aamin? Hindi po mga tambay. Di ba? May aamin po ba sa sa mga ghost project? Lalo-lalo po, yan po ngayon ang talagang ginawa po ng mahigit 3 taon. Hindi lang naman po flood control. Marami pa po. Maraming proyekto po ngayon ang bansa na mahigit 3 taon na puro po dapat po imbestigahan dahil po ang korupsyon po ay laganap na laganap. Ito po, ibalik tanaw po natin yung sinasabi po nila na dinideny po nila aligasyon mga tambay. Ito po yun dinideny po nila. Ito pong galing sa Net25 mga kabayan. Kagahapon, 15 billion pesos. Oo. Okay. Ang project ay kung tawagin ay TICAS. Ha? Tikas. Tama, mga sundalo talaga. Tikas. Mga matitikas talaga yan. Oo. Project TICAS. TICAS. Pero ang ibig sabihin yan ay tatag ng infrastruktura para sa kapayapaan at seguridad. Nako. Oo. TICAS program ng DPWH. So, programa ng DPWH to para sa mga sundalo natin. Kaya TICAS ang tawag. Alam ba ito ni General Romeo Browner? Palagay ko alam niya ito. Kasi para sa kanila to ha? Mula 2023 hanggang 2025, 15 billion ang Kabuuan? Oo. Dapat ang itatayo nito, mga barracks o Lahat ng mga nationwide. Oo, lahat ng mga kailangan ng mga sundalo. Grabe na. Lumilitaw, yung mga project pala, kung hindi man natapos, hindi nagamit. Ibig sabihin, may mga hindi na... Oo nga naman, paano mo gagamitin yung hindi tapos sa proyekto? Oo nga naman. Pero ni-report din ba nilang completed ito? Completed! 15 billion pesos proyekto ng DPWH para sa militar. Ayan po mga tambay. Mga baba, hindi mga tapos,
Pero reported, completed, mga tambay. Yan po. Pero pinasisinungalingan po yan ng AFP, lalo-lalo po ni General Bronner, mga tambay. Ito naman po, yung lagi po nagpa-priority po sa kanila, ito po yun eh. Yung kung gaano naman po, ang issue naman po ng kanyang kayamanan. Yung priority ko kayo. Kami ang bahala sa inyo. Ni Saldi ko. Hindi ba? At nila Dalipe. At kung sino-sino pang kasama nila sa 19 Congress. Lalo-lalo po sa kanilang sa bicameral conference committee report. Hindi po ba? Pakinggan po natin ang sikat na sikat po ngayon, mga tambay. Ibang klase. Ito po. A lavish lifestyle by Philippine House Speaker Martin Romualdez have surfaced, according to Billionario News Channel. Reports say Romualdez purchased 2 private jets, a Gulfstream G150 priced at around $8 million or about 500 million pesos, and a Gulfstream G550 worth up to $35 million, roughly 2.6 billion pesos. Both jets were reportedly bought from business tycoon Lucio Tan and are said to still be kept inside Tan's private hangar. Reports also claim he owns 2 helicopters, a Bell 429 Global Ranger valued at around $7 million, and a Eurocopter EC-145 worth about $5 million, roughly 290 million pesos. And his car collection is just as elite. Rolls-Royce Phantom, $450,000. Mercedes-Maybach S-Class, $200,000. Range Rover S Autobiography, $220,000. These vehicles, along with the jets and chopper, have fueled ongoing speculation about the speaker's luxurious lifestyle. A lavish lifestyle by Philippine House Speaker Martin Romualdez have surfaced, according to Billionario News. Grabe, no? Nakita niyo po yung lifestyle nung speaker dati, yung nagbitaw na speaker. Nakita niyo po. Billion po sa piso at daan-daang milyon dolyar naman po ang pinambili o binili o ang presyo nitong mga luho na ito. Nakita niyo po. At grabe rin po itinaas po ng salin ng isang speaker, mga bayan. Paano pa kaya yung mga nasa Bolt? Dahil kasama po sa dinideliveran nito, ayon po kanino? Kay Master Sergeant Gutesa. Hindi po ba? Ngayon, kaya po natin pinanood kung yung mismo na gumagawa at nagbabalangkas ng budget taon-taon magmula noong 19 Congress, napaka dami na issue, mga bayan, luho, at napakaraming sasaguting insertion. Hindi po ba? Lalong-lalo po ang isang damukal na ghost project din, mga congressman, senador. Ngayon, may issue po ngayon, saan po? Sa AFP. Mga dokumentado po, binabasa po ng mga anchor ng news ng Net25. Pero pagdating naman po kay DND Secretary ng Department of National Defense na si Gibo Teodoro, at siyempre po sa general ng AFP, si General Bronner, ay puro po fake news ito, mga tambay. Hindi totoo ayon sa kanila. Hindi po totoo ang mga aligasyon at lahat po ng proyekto ay hindi po nila ito nahahawakan. Ito po ay proyekto ng DPWH, mga kababayan. Kaya nga po sinasabi natin, mga kababayan, kailanman ang magnanakaw ay hindi aamin na siya ay nagnakaw. Dahil po ang kakambal ng magnanakaw ay mga sinungaling umano. Kaya nga po yung kasabihan po ng ating mga magulang at ng ating mga lolo at ng mga matatanda. Ano po kasabihan? Ang humahawak ng kaldero, imposibleng hindi ka maulingan. At ang lakaran po ngayon, nung pumasok po sila, lahat po sila magmula sa taas hanggang sa baba umano ay kumikita ng napakalalaking komisyon sa mga proyekto pagawain ng ating bansa. Hindi lang po flood control. Kasama po ang mga barracks at kung ano, karsada. Pati nga ang street light at kung ano-ano pa. Pati yung ilaw doon sa karsada. Di ba? May mga ilaw, yung reflector. Di po ba? Kasama rin sa pinagkakita niyan. At
pati po yung mga karsada o yung mga road, lalong-lalo po gamit po ng ng mga farmers natin, mga road, mga bayan, ay napakalaki rin po pinagkakakitaan nila diyan umano. Komisyon, korupsyon, ghost project. Kaya dito po mga tambay, mangyayari lang po lahat na sinasabi po ni Secretary Gibo Teodoro at ni General Bronner na sila ay walang kinalaman dito sa 15 billion na mga ghost project o sinasabing hindi tapos na proyekto yung iba pag hindi na po sila nasa posisyon at lalong-lalo po pag napalitan na po ang Commander-in-Chief. Napakasarap pong imbestigahan yan. Sana kung maibabalik lang po ang Blue Ribbon Committee Chairman na si Senador Marcoleta, napakasarap po imbestigahan yan. Hindi po ba? Wag lang po ang chairman diyan si Lito Lapid saka si Erwin Tulfo. Nakita po natin yan pagdating po sa batas. Kaya po nilang baliin ang batas. Ayon na mismo kay Erwin Tulfo, hindi po ba? Kaya dito po mga kabayan, ano po sa tingin ninyo, mga kabayan, ano po masasabi nyo? Maniniwala po ba kayo? Maniniwala ba tayo sa mga pahayag ni General Bronner at ni Secretary Gibo Teodoro na sila po ay wala kinalaman at itinatanggi po nila ang 15 billion na proyekto po ng AFP? Kayo na po mga kabayan ang makapagsasabi. Sila ba ay mga sinungaling? At sila ba ay magnanakaw? O hindi sila sinungaling at hindi sila magnanakaw? Mga kababayan, kung yung mismo na gumagawa na nagsasabing lagi ko kayong priority namin kayo, ay napakalaki rin po ng issue. Mga kababayan, ang kanyang mga ari-arian ay napakahirap yatang ipaliwanag kung saan niya pinagkukuha ang daan-daang bilyon o trilyon na mga luho niya, mga kababayan. Maraming salamat po mga kababayan. Yan po ang paliwanag po ng Secretary po ng DND na si Teodoro Gibo o si Gibo Teodoro ng Department of National Defense at siyempre po ang AFP General na si General Bronner, mga kabayan. Maraming salamat po sa mga nagusto po na ating tambay mga kabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. At sa mga subscribers po natin, maraming salamat po sa inyo. At sa patuloy pong sa ganoon din po sa patuloy po nagsusubscribe, maraming salamat din po. At sa nagbibigay po ng tulong at biyaya, thank you rin po sa inyo. Mabuhay po kayo. At ingat po mga kabayan. At yung panalangin at dalangin po natin sa pamilya Duterte, ang maingatan po ang Vice President at ang dating Pangulong Duterte, maingatan po sila sa kapahamakan at mailayo po sila sa kapahamakan, mga kabayan. At madugtungan pa po ang buhay at kalakasan at makabalik na po sa lalong mabilis at makalaya po siya, mga kababayan, sa lalong mabilis din. At ganun din po mga tambay, tayo po'y magdasal at manalangin at tayo po'y maingatan at ang ating buong sambahanan. Maraming salamat po mga tambay at siyempre po, makiisa po tayo. Ngayon na po yon, makiisa po tayo sa panawagan po ni Kiko Barsaga. At lahat po tayo ay kailangan pong makiisa para po sa ating pagbabago po ng ating bansa at siyempre po sa ating pong mga kabataan at sa mga susunod na henerasyon na ang ating bansa hindi po tuluyang mapunta sa basurahan at malubog sa kumunoy. Makiisa po tayo at lumabas po tayo mga kababayan. Maraming salamat po. Ingat po. Bye-bye.